sa pinag-aralan o sobra na sa edad. Kung akala mong wala ka ng trabahong makukuha, nadiskubre naming may pag-asa pa pala para ikaw ay kumita. Kahit sino takot magtungo sa Afghanistan. Pero kapag gutom na ang pinag-uusapan, ang mga Pinoy, susungin talaga ang lahat kapag pamilya na ang nakasalalay. 6 na buwan pa lamang ang aming programa pero malaki man o maliit ang issue, malalim ang aming pagtalakay. Personal naming inalang. Sinaliksik ang bawat anggulo. Ang mga detalye ay kinumpleto. Ang lahat ng yan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. Sa pamamagitan ng reporters ng GMA News, binibigyang boses ang mga taong nasa likod ng mga balita. Bagyo, baha, kidnapping o giyera, lahat ng yan ay naitala sa Reporter's Notebook. Narito ang ilan sa mga kwentong tumatak sa isip at gumising sa diwa ng mga ilang nagpupuyat tuwing Martes ng gabi. Po sa mga bigayan ng mga gift certificates. Hinimatay ito habang aming kinakapanayam. Reporter's Notebook. Isa sa pinakabago sa hanay ng mga pinagkakatiwalaang palabas ng GMA Public Affairs. Sa pamamagitan ng reporters ng GMA News, binibigyang boses ang mga taong nasa likod ng mga balita. Na yung putukan. Matapang at tapat naming inilalahad ang mga bawat balita at istorya. Sa 6 na buwan na kami inyong sinuportahan at pinagkatiwalaan. Tinalakay namin ang ilang kwento na sumasalamin sa ating lipunan. Kabilang dito ang pagkalubog ng bansa sa kahirapan. Dahilan parang ilan nating kababayan ay sumisid, makakain lang. Dahil ngayon susubukan nating pasukin yung balon at makita ano ba talaga yung itsura. Ang mga bosero ng Camarines Norte patuloy na nakikipagsapalaran kay kamatayan. Tila lagi na lang pumapailalim sa putik sa pagsisid ng ginto. Sa kabila nito, umaasa silang balang araw ay suswertihin at makaahon sa hirap na kanilang pinagtitiisan. Gusto ko talaga makita siya first hand. So lumusong ako mismo dun sa ilalim ng putik, dun sa mga balon na ginagawa nila. At ang nangyari nga, nakita ko, naramdaman ko yung hirap. Hindi lang natin ay pakita through the lens, naramdaman din ng reporter at nakita ko kung gaano yung hirap na inaabot nila pagkuha ng ginto. Okay, lubog, Dick! Tulad ng trabaho ng mga bosero, hindi naging madali ang paggawa ng istoryang ito. Yung paglubog kasi parang nakakatakot parang ang pakiramdam mo nililibing ka ng buhay kasi meron kang goggles pero wala ka naman nakikita at ang hangin na ginagamit mo, compressor lang, hindi siya control. So, tendency nun, may chance na pumutok yung lungs mo or mag-collapse yung balon na pinupuntahan ng mga minero kaya nakakatakot. Sobrang dilim, wala kang makikita. So, kasi yung lahat ng mga nakarang storya tungkol sa mga busero, puro napapakita lang natin. Ito dun sa kauna-unahang episode ng Reporter's Notebook na iparamdam natin ano ba yung pinagdadaanan ng mga bata tsaka yung mga matatandang nagmimina ng ginto. Dahil sa kahirapan, maging ang kabataan hindi ligtas sa peligrosong paraan ng paghahanap buhay. Ang Bakal Boys sa Pierre Tondo. Dahil sa dumi at lapot ng tubig dito sa Manila Bay, hindi naman... Habang ginagawa namin yung story, parang nililid kami to complete it, na bawat lugar na puntahan namin, nandun sila. Parang nakita ko kung ganong karampan, kung ganong katindi yung problema on that, na parang baliwala na. Kasi nakikita natin everyday, ginagawa everyday, na yung mga hazards, yung mga peligro na pwede nilang makalagyan, parang nababaliwala na. Kumikita sila sa pamamagitan ng pagsisid ng bakal sa dagat nang wala ni anumang proteksyon sa katawan.
Maraming mga times na talagang na-shock ako. Merong kaming inabutan na nanay na nagwawala, na umiiyak talaga. Kasi akala niya, patay na yung anak niya. Akala niya nalunod. Talagang hysterical and all. Tapos yung mga, the neighborhood, o parang sabi nila, sanay na sila sa ganong eksena. Kasi parang sabi nila, ganong kadalas na may batang namamatay dahil sa pagkalunod. Dahil talagang sa pagsisid at pagkuha ng mga bakal. Kung ang mga batang mambabakal, buhay ang isinusugal kapalit ng kaunting barya, mayroon ding ipinagpapalitang puri, kapalitang load sa cellphone. Hindi na bago ang pagbebenta ng laman sa internet, pero sinong mag-aakala na may mga taong maghuhubad para sa 300 pisong load at internet card? Ito kakaiba to kasi unang-una yung babae na nakausap ko, na interview ko, at kasampu ng iba pang mga sex worker na humarap sa internet, ginagawa nila to para kumita. Yun naman ang palagi, di ba? At the same time, nai-enjoy nila daw dahil kakaiba siya, cybersex siya. Ang issue tungkol sa cybersex ang isa sa pinakamaselang istorya na aming nagawa. Bago man ang issue o dekada-dekada nang mula nang maganap, sinariwa namin ito nang sa gayon may mapulot tayo sa kasaysayan. Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Martial law. Martial law. Tulad ng pagbalik-tanaw namin sa martial law, si Imelda Romualdez Marcos, may tuturing na isa sa pinakamaimpluwensya sa kasaysayan ng Pilipinas. So nung pumayag siya na magpa-interview sa Reporter's Notebook, talagang hindi lang Reporter's Notebook staff ang nagulat, kundi pati na rin yung staff ng ibang public affairs shows. Dahil nga halos lahat or marami sa mga public affairs shows natin, humihingi ng interview sa kanya pero tinanggihan niya. What is good and right and beautiful is love. Ang ating Genesis si malakas at si maganda. Ganun din si Mrs. Marcos. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging handa siyang sagutin ang mga issue tungkol sa mga tinorture noong martial law. Conscious ako na dapat hindi naman nakaka-off or hindi nakakabastos yung question. Yung matter of fact lang na pagtatanong. So nung ongoing na yung interview, maraming mga kwento si Mrs. Marcos na minsan lumilihis dun sa issue. Pero marami ka pa rin mapupulot na pwede mong ilagay sa konteksto ng storyang ginagawa mo. May mga statistics pa siyang dinala na noong panahon ni Mr. Marcos, ni former President Marcos, doon nagkaroon ng pinakamababang tala ng torture. At mas marami pa raw yung naitala nung panahon ni Cory. Marami ng pinagdaanan ng ating bayan, mapapolitika, ekonomiya, at maging ngit-ngit ng kalikasan. Tulad na lamang ng unos na sumalanta sa mga residente ng Panikitarlac. Nang mapag-alaman naming halos mabura na sa mapa ang malaking bahagi ng Panikitarlac dahil sa bagyong Marce, agad namin itong pinuntahan. Nag-start kami 12 midnight. Before that, maghapon na ako, actually magdamag na ako, nagko-cover din ng baha. So, andyan na yung nilalamig ka na. Tapos, ang nagpasama pa doon, madilim na, walang kuryente. At naglalakad kami sa bahang hanggang dito. Dito ko 6'1" ang height ko, pero hanggang dito ko yung tubig. Sa tagal ng rescue na punta siya. Sa tagal ng rescue. Hindi ko mahihiyang aminin na natakot ako. Kasi, ano to, storya lang to eh. Ba't ko i-risk yung kaligtasan ko, yung kaligtasan ng crew at lahat, just for a story na pwede naman siguro kaming gumamit ng file video o pwede namang hindi ako sumama. Pero on second thought, naisip ko, itong si Kapitan nga walang camera, walang bayad, ginagawa niya. So ako, parang, sige, gawin natin. Fulfilling pala siya. Sa mga ganitong pagkakataon rin namin nasaksihan ang pagtutulungan at pagkakaisa ng ating mga kababayan. Ordinary days, marami sa ating mga Pilipino, kahit kapitbahay mo, hindi mo kilala eh. Pero pag mga ganong sitwasyon na gipitan, ika nga, kayo-kayo rin naman magtutulungan eh. Maging ang mga pagsubok sa labas ng ating bansa, aming tinutukan ng mabiyagang dalawang Pilipino sa dalawang bansang puno ng karahasan. Naroon kami para magsubaybay. Si Angelo de la Cruz sa Iraq at si Angelito Naya naman sa Afghanistan. Mas delikado na yung situation noon sa Iraq after nung first trip. Kasi nung first trip, nakaikot pa ako sa Mosul, sa Babil,
naikot ko pa yung mga areas na yon. Pero nung dumating kami sa Baghdad, hindi na kami nakaalis ng embassy. So, although gusto ko mang lumabas noon, pinagbabawalan kami ng embassy officials kasi baka makidnap kami. Ang hirap kasi nung coverage doon dahil limitado yung access mo sa information. At saka, bago ka sa lugar mag-a-adjust ka, makikisama ka sa mga local press din, hanap ka ng contacts. Pero ang hirap dahil may media blackout noon. Napakalimitado ng mga information na nakukuha mo from official sources. Pero one good thing about dun sa coverage na yon, yung mga Pinoy din na nakatulong sa akin. Mapanganib na misyon ang pagpunta sa Iraq at Afghanistan, pero para sa dalawa naming kasamahan, isa itong di malilimutang karanasan. Kumukuha ng video yung cameraman ko, si Edgy. Nakalimutan niya siguro na bawal kumuha doon sa airport premises. Kasi pinagbawal yun Although hindi kami nasabihan talaga specifically na bawal kumuha doon sa area na yon. Pero sa mga airports kasi, sa mga vital installations sa Baghdad na kontrolado ng Amerikano, bawal kumuha. Anyway, kumuha siya at nakita siya ng isang sundalo na nagmaman ng isang tangke. So siguro niradyohan yung nandun sa forward area. Hinarang kami ng isang negro na sundalo na nakatutok talaga yung baril sa amin. Unang nakausap, ang naging hindrance lang talaga namin. Hirap kami mag-adjust dun sa time difference at saka yung sa sobrang lamig, lalo na pag magla-live kami ng madaling araw doon, umaga na dito sa Pilipinas So grabe yung sobrang lamig, 2 jacket, naka-gloves ka pa, medyas, todo. Ang hirap. Tao po, asahan ninyo na ngayong 2005. Mas malalaki at malalawak pang issue ang aming susuriin at tatalakayin. Ngayon, medyo ika nga tapos na yung warm-up stage. Mas malalaking storya, mas explosive na story, mas maraming expose. Yung tunay na mukha ng storya. Walang pagtatakpan kahit sino man at walang itatago na anumang impormasyong mahalaga. Mahigit 300 OFW ang nagtatrabaho rito at inaasahan daw na lolobo pa ang bilang dahil sa mga nangangarap ng konting kaginhawahan. Mahigit 10% ng mga Pilipino ang nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo. Magtataka ka ba kung kahit sa magulong Afghanistan, may mga Pinoy pala? Nang mapadpad ako sa Afghanistan para i-cover ang pagkakakidnap kay Angelito Nayan, laking gulat ko nang madiskubre kong marami pala tayong kababayan na naghahanap buhay rito sa kabila ng mapanganib na kondisyon. Baka muna. Si Dian, Nagchon. Halos iisa lang ang sinasabi nilang dahilan sa pagtatrabaho rito. Malaki raw kasi ang sweldo. Si Led Tagiyam, General Manager ng isang American restaurant sa Kabul. 3 taon na siyang naghahanap buhay rito. $11,000 o 600,000 pesos ang kanyang buwan ng sweldo. Dahil delikado raw kasi sa Afghanistan, dinoble ng kumpanya ang sahod niya. Dati siyang nagtatrabaho sa Dubai. Dahil sa laki ng sweldo, kung kaya naakit siyang magtrabaho sa Afghanistan. Gustong-gusto rin daw niya ang tratong natatanggap nila mula sa mga Afghans. You know, Afghanistan, when they saw us outside, they respect us. Oh, they know us by name. Mahirapan. Ha? Mahirapan. Si Lawrence, isang waiter pero ang suot na rilos, mamahalin. Nakatag. Ito yung latest ng tag. Ito ang tirahan ng mga Pinoy na tauhan nila sa restaurant. Container van na ginawang bahay. Maliit man at siksikan ang kanilang tulugan, kumpleto naman daw ito sa gamit. May aircon, TV, radyo at sariling palikuran. Si Edmond Diaz, isang bartender, 5 buwan na sa Afghanistan. Hindi niya alintana ang panganib dahil malaki raw ang kita niya rito. $1,000 kada buwan. Ang pinakanakatakot yun, may missile na lumipad. May sumasabog sa tabi-tabi, mga bomba. Mahigit 300 OFW ang nagtatrabaho rito at inaasahan daw na lolobo pa ang bilang dahil sa mga nangangarap ng konting kaginhawahan sa lugar nakakambal na yata ang kaguluhan. Pati sa palasyo ng hari ng Afghanistan,
may nagtatrabaho ring Pinoy. Siya si Belly Tesoro, 7 taon ng private nurse ni King Mohammad Zahir siya, isa sa pinakamakapangyarihang pinuno ng Afghanistan. Hindi basta-basta si Belly. May security escort pa siya kapag lumalabas. Sa tulong niya, nakapasok kami sa palasyo, na isa sa pinakagwardyadong lugar sa buong Afghanistan. Lahat sila, not only the king. All members of the family, they treat me as a member of the family already. Son of the king. Son of the youngest son of the king. At mas napabilib kami kay Belly nang makausap namin ang isa sa mga anak ng hari, si Prince Mirwais Zahir. You know, I have a great affection and respect for her, and we love her like a sister because she's the most honest person, and she also is a person who really, is a believer. She really is a good Catholic. Ganito ang kadalasang eksena kapag nagkikita-kita ang mga Pinoy dito. May inuman at sayawan. Ilang taon matapos mapatalsik ang Taliban, maluwag na ang bentahan ng alak. Ito ang pinagjaring Kabul style! At syempre, mawawala ba ang videoke? Ito, libangan lang namin dito sa Kabul. Kasi ito lang, parang buhay na lang namin habang malayo kami sa aming pamilya. Ang mga Pinoy sa Afghanistan, maswerte at in-demand dahil sa kanilang husay. Nasa $600 kada buwan ang sweldo ng isang ordinaryong OFW tulad ng construction worker. Samantalang $150 lang ang ibinibigay sa isang manggagawang Afghan. Karamihan kasi sa kanila, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Si John Lindbergh, isang US national at vice president ng isang construction company. Bilib daw siya sa kakayahan at abilidad ng mga Pinoy sa pagtatrabaho. Karamihan kasi sa mga tauhan niya, Pinoy. The Filipinos that we have working for me here are all very dedicated. They're all very conscientious, hardworking. Ito ang itsura ng Afghanistan mula sa itaas. Nakakamangha ang kagandahan. Kung ito lang ang pagbabasehan, wala yatang mag-aakala na ang bansang ito ay biktima pala ng digmaan at kaguluhan. Pero sa malapitan, aming nasaksihan ang matinding kahirapan ng mga taga-Afghanistan. Malaking pinag-iba sa sitwasyon ng mga OFW. Inabutan naming umiiyak ang batang ito sa isang mahirap na komunidad. Palalim na kasi ang gabi noon, pero wala pa rin silang makain. Hindi kasi sinuwerte ang kanyang tatay sa maghapong paghahanap ng pagkakakitaan. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 7 milyong OFW ang nagtatrabaho sa labas ng Pilipinas. Maliit lamang na porsyento ang nasa Afghanistan. Pero sa pakikipag-usap ko sa mga kababayan nating narito, iisa lang ang palaging nababanggit nila. Kumakayod at nagsasakripisyo sila rito para sa kanilang pamilya. Kahit na isugal pa ang kanilang buhay. Buhay ang itinataya ng mga OFW na patuloy sa paghahanap ng magandang kinabukasan sa ibang bansa tulad ng Afghanistan. At tila magpapatuloy pa ang ganitong sistema hanggat karamihan sa mga kababayan natin dumaranas ng kahirapan sa sariling bansa. Ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ngayon ang hinahanap ngayon ng mga kumpanya, mga tapos. Yung mga tapos na, ako grade 6 pa. Kung walang diploma at may edad na, dapat daw goodbye na sa magandang trabaho. Pero may isang kumpanya akong nakilala na may kakaibang patakaran pagdating sa pagbibigay ng tsansa sa lahat ng walang trabaho. Si Michael, 19 years old, hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Dahil matanda na ang mga magulang, inaasahan daw siya ng kanyang pamilya sa Bicol.
Kaya malaking bagay para sa kanya ang makahanap sana ng trabaho. Wala na pong mga trabahong magulang ko. Tsaka silang dalawang mag-asawa po, wala na. Hindi na sila nakakaano, bati na-stroke po yung magulang ko na babae. Noong nakaraang linggo, sinamahan namin siyang maghanap ng trabaho. Halos pudpud na ang takong ng sapatos niya. Pero hanggang ngayon, tila pinagtampuhan ng swerte si Michael. Nabigo siyang makahanap ng trabaho. Yung height daw, tsaka yung iba naghahanap ng college graduate na hanap. Ayon sa Department of Labor and Employment, mahigit 4 na milyong Pinoy ang walang trabaho sa kasalukuyan. Ibig sabihin, 1 sa bawat 10 Pilipino walang trabaho. Pero kung mga college graduate nga, hirap nang maghanap ng trabaho, paano pa kaya ang mga di nakatapos at yung mga may edad na? Kung ang ibang kumpanya ay mahigpit sa pagtanggap ng mga empleyado, may ilan rin namang kakaiba ang patakaran. Tulad ng isang pagawaan at exporter ng iba't ibang klase ng Christmas decor, ang Pinggoy's Handicraft. Ang kanilang mga empleyado, mga may edad na, di nakapagtapos ng pag-aaral at maging mga misis na hiwalay sa asawa. Simple pero elegante. Mga produktong ine-export sa ibang bansa. Ika nga, world class. Pero sino mag-aakala na manggagawang lumikha nito? Mga taong minsay pinagkaitan ng pagkakataon. Si Lydia, di niya tunay na pangalan. Hiwalay sa asawa dahil binubugbog nito. Ngayon, mag-isa niyang itinataguyod ang mga anak. Tagabalot siya ng mga produkto. Hirap maghanap ng trabaho, lalong-lalo ng katulad ko, may mga anak na kasi mostly sa kumpanya ayaw na nilang tumanggap yung mga may obligasyon na sa pamilya. Naging mahirap daw para kay Lydia na itawid ng mag-isa ang pamilya. Pero nang alokin siyang magtrabaho sa handicraft company, nabuhayan siya ng pag-asa. Sabi ko, pwede na po ba akong lumipat? O sige, after na makapunta na ako dito talaga, pina-start niya ako. Tapos sa ngayon, bukod sa akin, bukod sa salary niyang kompleto, tinutulungan pa rin niya yung pamilya ko. Tulad ni Lydia, nabuhayan din ng loob si Rachel, 18 anyos. High school lang ang natapos ni Rachel. Dahil hirap makakuha ng trabaho dito, namasukan siya bilang katulong sa Japan, 2 taon na ang nakalilipas. Doon daw niya sinapit ang katakot-takot na pagdurusa. Saktan ako nun kasi bakit siya mananadya, nakatulong lang ako. Kung pwede lang salita, di ba? Kasi doon din ako nasaktan na namamalo siya. Grabe naman yung amo. Yun, umalis ako. Dahil sa pisikal na pang-aabuso, napilitang iwan ni Rachel ang trabaho sa Japan. Ngayon, kontento na siya bilang bantay at tagabalot kasama ni Lydia. Si Manolo Virinia ang may-ari ng Pinggoy's Handicrafts. Naniniwala siyang hindi man mataas ang pinag-aralan ng isang tao, pwede pa rin itong maging kapaki-pakinabang sa trabaho. These people are really very serious. They really want to change their life. And my mom was so happy about that. Because it's not all profits in my company. Ang major reasons namin to me and my mom is to help. Mahigit 60 anyos na si Aling Merlinda. Dito sa maliit na silid sa Parañaque sila nangungupahan. Dating security guard daw ang asawa, pero ngayon, tambay na lang. Kaya napilitan si Aling Merlinda na maghanap ng trabaho para buhayin ang kanilang 7 anak. Pero dahil daw sa katandaan, wala na raw gustong tumanggap sa kanya. Ngayon ang hinahanap ngayon ng mga kumpanya, mga tapos. May mga tapos na, mga tinapos na pinag-aralan nila. Ako grade 6 lang. Bira na ngayon makahanap ng ganung trabaho na wala kang tinapos. Swerte na lang at napasok siya bilang pintor at tagalinis. Sa sweldo niyang umaabot sa 7,000 kada buwan, kahit paano ay nairaraos niya ang kanyang pamilya. Masaya ako dahil nakapagtrabaho ako. Iba kasi wala naman diyang mga pagtrabahoan, kahit paano nakapagtrabaho na ako. Mayroong pinagkitaan. Milyong-milyong Pinoy ang hirap makahanap ngayon ng trabaho. Ang masakit pa rito, konti na nga ang trabaho, tumataas pa ang requirements. Hindi lang basta college graduate ang tinitingnan, mas pinipili rin iyong nagtapos sa mga tanyag na paaralan.
Usually, ang hinihinging qualification niyan ay dapat meron kang degree sa isang kolehiyo na sasabihin pa niyan, preferably from this university ng mga mayayaman. At ang mga employer, pag nag-hire ng mga trabahador, ng mga empleyado, nagbibigay sila ng mataas na premium dun sa mga estudyante na graduate sa mga mamahaling paaralan. Dagdag pa rito ang karanasan sa trabaho. Umiiral pa rin sa ilan ang no experience, no hire policy at pati kasarian, tinitingnan. Kadalasan ang na-hire ay yung lalaki. Dahil iniiwasan naman nila yung sa babae, kasi maraming mga pagkakataon na kailangan hindi pumasok nung babae. Halimbawa, yung kanyang menstruation period o kaya pag siya'y nagbuntis. Ang Federation of Philippine Industries, isang samahan ng mga multinational companies sa bansa, istrikto daw sila sa pagtanggap ng kanilang mga manggagawa. So, ang Philippines, ang labor cost natin is much higher than China on a per-day basis. No? So we have to make up for it in terms of additional productivity. So we really look for qualified applicants. Ayon sa Department of Labor and Employment, isang paglabag sa labor code ang pagdiskrimina o pagpipili ng mga kumpanya sa kanilang mga empleyado. Pero nakapagtatakang wala pa raw nakararating na ganitong uri ng reklamo sa kanila. I still want to hear that there is a company that has an express policy along those lines, because that is violative of the labor code and we will run after them. Sina Lydia, Rachel at Merlinda, dating naging sawi at tila pinagkaitan ng pagkakataon. Ngunit ngayon, nabigyan ng panibagong pag-asa. Ako si Mitch Cruz at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat ng isyu o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayo mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga isyu at balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Mitch Cruz. Ako si Ivan Mayrina. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Na yung putukan. Balikan na yun. Ngayon, susubukan nating pasukin yung balon at makita ano ba talaga yung itsura. Opo.